praises. Kayong mga tao sa buong mundo, isigaw nyo ang inyong papuri sa Diyos ng may kagalahan. Umawit kayo ng may papuri para sa Kanya. Parangalan nyo siya sa pamamagitan ng inyong mga awit. Sabay-sabay po nating awitan ang pangalan ni Jesus sapagkat siya lamang ang ating Diyos at ang ating Yahweh. Let's praise Him! Buong puso, walang alinlangan, buhay inalay niya. Siya'y si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo, ang tanging daan. Siya'y si Jesus, tayo'y magtagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig
Fear is lost, I know you are. And I will give the word to tell your story, 'cause I know that you called me. I know that you called me. I've lost myself for good within your promise, and I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go till the ends of the earth, till the ends of the earth. For you, I know that the Son of God and all the world will see you are God. You are God. You are God. Your love never fails, Lord. Sing love unfailing. Love unfailing, overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost, and all you are. And I would give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. Yes, Lord. I've lost myself for good within your promise, and I won't hide it. I won't hide it. I believe in you, Jesus. I believe in you, and I would go till the ends of the earth.
to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful to me. Ah, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I've never known how much you love. But you save me, but you save me, but you love me, by your grace, Jesus. I worship you, I'll bow down to you. You are mighty, hallelujah. My life is yours, my life is yours, Jesus. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Yes, Lord. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. The Lord is good. He is faithful. No matter what happened yesterday and this week, we are here to worship Him. And He is also here to speak to us and just refresh us and encourage us. Palapakan po natin ang Panginoon. For our prayer passage, I'd like to share Psalm 60. In NLT, it says here, "You have rejected us, O God, and broken our defenses. You have been angry with us. Now restore us to your favor." Ito po ay psalm ni David sa panahon na nakaranas po siya ng defeat. Have you ever faced a situation where everything seemed to be falling apart? May plano ka pero nag-fail. May effort ka, todo effort ka, no? Pero yung effort mo ay hindi sapat. And it seemed as though God was distant. And itong psalm po na ito, nasulat po siya sa time na nakaranas si David ng military defeat and national crisis. And this psalm, it teaches us how to respond also when life goes wrong. Number 1, sabi niya, "You have rejected us, O God, and broken our defenses. You have been angry with us." Kailangan natin pong tanggapin ang pagdisiplina ng Panginoon at kailangan natin tanggapin ang ating pagkabigo. Natalo na ba tayo minsan? Sinong natalo? Nakaranas ng talo. Diba? We have to accept. Ito tinatanggap niya na, "Lord, you have rejected us." Pero sa pagtanggap niya ng pagkatalo, tinatanggap niya ang disiplina ng Panginoon. At sabi pa niya, "You have shaken our land and split it open, sealed the cracks, for the land trembles. You have been very hard on us, making us drink wine that sent us reeling. But you have raised a banner for those who fear you." Yes, nakaranas po siya ng pagkatalo, pero lumapit siya sa Panginoon ng may kapakumbabaan at
inaamin niya na, yes Lord, you have been very hard on us. No? Naranasan namin itong defeat na ito, itong pagkatalo na ito. Kailangan po nating tanggapin kahit yung mga pagdidisiplina ng Panginoon. Amen po? Naalala niyo po yung story ni Job? Diba? Alalahanin natin saglit. Anong sabi ng asawa niya? Oh, curse God and die. Andyan ka pa ba? Sasampalataya sa Kanya. Anong sabi ni Job? Tatanggapin lang ba natin ang mabuti at hindi ang masamang nangyari sa buhay natin? Yan. May mga ituturo po ang Panginoon sa mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. At kailangan natin tanggapin yon. Amen po? Tanggapin natin na may ginawa tayo in the past at meron itong consequence. At kung naranasan natin yung consequence ngayon, we have to accept the lesson and the discipline that comes from the Lord. Pero sabi niya, but you have raised a banner for those who fear you, a rallying point in the face of attack. Pero yung pangako ng Panginoon ay para pa rin po sa atin na lahat ng may takot sa Kanya, ang Lord ay magliligtas sa atin. Ang Lord, sabi niya, magtataas pa rin ng bandila bilang palatandaan, no? Na nandoon pa rin ang pangako niya sa mga taong may takot sa Kanya. For those who fear you. And then, anong hiniling niya sa verse 5? Now rescue your beloved people. Answer and save us by your power. He reminded the Lord that they are His beloved people. We can come to the Lord because we are His beloved children. Palapakan natin ang Panginoon. In defeat, in times of discipline, we can still come to the Lord because we are His children. Di ba ang ating mga anak, pagka meron po siyang nagawang hindi maganda, pag natalo po siya, anak pa rin ba natin siya? Yes, and that child can still come up to us, di ba? And tutulungan pa rin po natin. Ganun din po, we can still come to the Lord. Hindi dahil merong defeat, hindi dahil may pagdidisiplina at pagtutuwid ng Panginoon ay hindi na niya tayo anak. Sabi niya dito, rescue your beloved people. We are still God's children. And a father who loves disciplines his children. Sabi niya, God has promised this by His holiness. I will divide up Shechem with joy. I will measure out the valley of Succoth. Gilead is mine, and Manasseh too. Ephraim, my helmet, will produce my warriors, and Judah, my scepter, will produce my kings. But Moab, my wash basin, will become my servant, and I will wipe my feet on Edom and shout in triumph over Philistia. Binanggit po yung mga lugar na nandito at yung mga tribes na ito dahil merong pangako ang Lord sa kanila. At kung anong pangako ni Lord sa kanyang mga anak, yun po ang gagawin niya. Verse 9, who will bring me into the fortified city? Who will bring me victory over Edom? Have you rejected us, O God? Will you no longer march with our armies? Dando yung pagtatanong niya kasi natalo sila. Sabi niya, oh, please help us against our enemies. For all human help is useless. When everything seemed to be falling apart, ask the Lord's help. Sa Kanya nagmumula ang tagumpay. Amen? Sa Kanya nagmumula ang tulong. Anong sabi dyan? For all human help is useless. Our memory verse dito sa Psalm 60 verse 12. With God's help, we will do mighty things, for He will trample down our foes. With God, we can overcome. With God, tayo po ay mare-restore. With God, we can receive victory and blessing from the Lord. And with God's help, sa tulong ng Panginoon, kaya ka bang tulungan ni Lord sa iyong defeat? Yes. Kaya ka bang tulungan ng Lord sa iyong health? Yes. Sa iyong financial struggle? God is able. No, let's get wisdom from Him. Kunin natin ang pagtutuwid niya at ang tulong niya ay mapupunta or sa kanilang mga may takot sa Kanya. Let us lift our hands to the Lord. At anuman po yung kailangan nating idulog sa Kanya,
believe that God is listening and He will answer. Sige po, lift your hands and talk to the Lord. Lord, sa iyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala kahit ang aming mga defeat, ang aming mga pagkatalo, ang aming mga frustrations. Lord, Ikaw ang magbigay sa amin ng karunungan, ng extraordinary strength upang kami ay magtagumpay. Lord, help us. Help us against all the challenges in life. Help us against our enemy, the devil. Help us against people who are difficult, Panginoon. Help us against people who are waiting for our downfall. Help us, Panginoon, against anything that blocks our way para lumago kami sa aming relationship with you. With you, Lord, we will do mighty things. With your help, tulungan niyo po mga kabataang nais, Panginoon, magtagumpay sa kanilang pag-aaral. Tulungan niyo po ang bawat isang nag-struggle sa kanyang kalusugan at maraming gastusin sa pagpapagamot. Tulungan mo po siya, Panginoon, na natatakot sa kanyang kinabukasan, na natatakot sa pwedeng mangyari sa future. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isang may kaba, meron, Panginoon, worry. Lord, maraming iniisip, Ama, na hindi alam kung saan kukuha ng kasagutan. Ikaw ang magpalakas, Ikaw ang magpatatag. Gawin niyo po ang bawat isa sa amin na immovable ngayong araw na to. With your word, with your help, O God, help us to do mighty things and your name alone be exalted in our lives. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Palapan po natin ang Panginoon. You may be, before you sit down, tell the person next to you, it's good to see you. It's good to see you. God bless you. And here's our brother Rusty na galing sa 2 weeks na destino sa Palawan. Nakabalik na po para mag-exhort sa atin patungkol sa pagbibigay. Palapakan po natin ang Panginoon. Thank you, Pastor. Praise God. Para po sa ating pagkakaloob, samahan niyo po akong basahin ng Kawikaan 28, verse 6. Sabi po dito, mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa sa mayaman na namumuhay sa kasalanan. May dalawang halimbawa po ng uri ng pagkatao, ang mayamang masama at ang mahirap na matuwid. Alam natin lahat na kapag tayo ay masama, sa mata po ng Panginoon, hindi tayo kalulugdan. At may kapahamakan po na naghihintay sa mga taong masasama. Isang malaking peligro ang aanihin ng taong masasama kahit na sila ay ubod pa ng yaman. Sabi nga ni Pastor, nang madestino po ako, ma-assign ako in 2 weeks sa West-South Island ng ating bansa. Dito po nakita na talagang kala ko sa movie lang po nangyayari mga bagay na to. Hindi ko po ma-imagine na talagang meron po mga tao na isusuppress ang mga mamayan, tatakutin, may mga goons na kumikilos para makantan lang nila yung kapangyarihan sa ating bansa. So, wala po silang pag-asa, nakikita ko, kung hindi baguhin sila ng Panginoon. Dahil alam natin na ang politika sa bansa natin ay ubod ng sama. Tingnan na natin, sabihin na natin sa salitang masama talaga. Mahirap daw po sa taong masama ang makalapit sa Panginoon dahil alipin daw po sila ng kapangyarihan at ng kayamanan. Sabi nga ng Panginoong Hesus sa Matthew 6:24, no one can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the others, or he will be devoted to one and despite the other. You cannot serve God and money. Totoo po ito. Kailangan pag naglingkod daw po tayo, dapat isa lang, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Kung may kayamanan tayo, dapat i-balance natin. Ang pagkatakot na isuko ang mga makamundong bagay ay maaari daw pong magbigay alinlangan sa mga taong tanggapin ang salita ng Panginoon. Totoo po ito, kapag nasa kapangyarihan po tayo, minsan naiisip natin na hindi na natin kailangan ng Panginoon. Pero hindi po tama ito. Dahil kapag po nasa Panginoon tayo, mas lalo po tayong pagpapalain. Sabi nga po, sa 2 Samuel 5:10, ito po yung ating memory verse ng nakaraang devotion natin makalawa, lalong nagiging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Totoo po ito, kapag kasama natin ang Panginoon, kahit po mahirap tayo, kahit salat tayo sa kayamanan,
mapagpapala po tayo. Paano pong paraan? Kasi po ang Panginoon ang kasama natin. At doon po maghihintay, doon po makikita na kung may Panginoon tayo, may Diyos tayo sa puso, hindi po alintana sa atin ang kahirapan. Dahil makakasurvive at tutulungan niya po tayo. Maaaring mapagpala tayo. Kung dati tayong wala, magkaroon tayo ng hanap buhay. Kung maliit ang negosyo natin, mapalaki ng Panginoon dahil sumusunod tayo at tapat na nagbibigay. Ito po ang susi. Kapag tapat daw po tayo nagkakaloob sa Panginoon, kahit na konti lang ang tinatangkilik natin, maniwala po kayo sa akin, mapagpapala tayo. Ibibigay ng Panginoon kung ano mga pangailangan natin. At aani daw po tayo sa Panginoon ng biyaya at pagpapala. Dahil subok na po ito ng maraming tao na nagtatapat sa Panginoon, na kapag sila ay nagbigay patuloy sa ating Diyos, hindi po sila nawawalan, bagkos nadaragdagan pa ang kanilang mga kayamanan. Okay po ba yun? Tumayo po tayo at panalangin natin ang ating makaloob. Sa ating pong pagbibigay, meron po tayong designated envelope kung saan yung 10% po ng ating pinagkakitaan o kinita sa isang buwan o sa isang taon, binibigay po natin dito. At ito naman pong brown envelope, ito po yung ating patuloy na project o pagbabalik sa ating nahiram, sa ating sarili na ibigay natin para sa ganun, kung may mga project pa tayong kasunod, yung church natin, is mapalitan natin. At ang white envelope naman po, ito yung missions, kung saan ginagamit din natin to para maabot pa ang mga kaluluwa na hindi pa nakakailalala at makapag-share tayo sa mga nangangailangan. And then ang blue envelope po, special project, ito po yung ating continuous work dito. Alam po natin na ang marami pa i-develop sa church natin. Bagamat tapos na po siya, nagagamit natin. Pero meron po tayong maintenance na kailangan gawin para sa ating church. Kung saan, binibigay po natin sa blue, dito po natin kinukuha yun. Patuloy na gagamitin pa natin sa pagpapagawa ng ating mini swimming pool dyan para sa ating water baptismal. And then yung mga project natin kung saan kailangan natin matakban ang ating area ng bintana na to, sa side na to para sa kortina, para din ma-preserve natin yung lamig at makatipid din tayo sa kuryente. So maraming bagay po na kailangan pa nating gawin dito sa church natin kung patuloy po tayo magbibigay sa blue envelope. Okay po ba yun? Okay, let's pray. Panginoon, Ama namin makapangyarihan, salamat po sa pagkakataong ito, sa umagang ito. Nagkasama-sama kami, Panginoon, na makikinig na yung salita at nakapakinig, Panginoon, patungkol sa pagkakaloob. Buksan mo ang aming puso, Panginoon, na kung saan, Lord, bigyan mo kami na maging matapat sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong dalisay na kung saan ikaw ang uunahin namin, Panginoon, maging sa mga pagkakaloob, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang bawat isa, anuman ang aming pinagkakakitaan, Panginoon, patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon. Kami man po ay nagtatrabaho, may kumpanyang sarili, Panginoon, o namamasukan, Lord, o may business, Panginoon. Tulungan mo kami na ikaw, Panginoon, ang manguna. Gumitna ka, maging sentro ka, Panginoon, ng aming kabuhayan upang mapagpala kami patuloy, Panginoon, at buksan mo ang aming puso, Panginoon, kung saan, Panginoon, ikaw lamang ang aming unahin, Panginoon, at maging tapat kami sa pagkakaloob. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. It's a great Sunday. Today we will finish the chapter sa ating series sa Book of John, Gospel of John. We will finish yung chapter 11. So nasa 17 to 46 na po tayo. At bago natin basahin ang ating passage, I'd like to remind ang atin pong next prayer breakfast ay sa June 14. Wow, malapit nang matapos ang May. At Saturday po ito, dito po yon kahapon.
Nakatanggap po ako ng maraming mga testimonies ng healing, ng comfort, protection, provision, and favor. At salamat sa Panginoon sa pagsagot niya sa napakarami pa po nating panalangin, no? Patungkol sa ating bansa, sa ating mga kabataan. Alam niyo po, lagi nating pinagpipray ang mga bata at mga kabataan. Nakikita natin yung result, no? Na sila po ay talagang nagpa-participate sa mabubuting bagay. Sila po ay nagiging matalino, nagiging maayos sa kanilang mga choices. So let us continue to come to the Lord and bring all our petitions sa Kanya tuwing recharge night po natin. That is Wednesday, and our prayer breakfast, that's once a month. So June 14 at ang ating mid-year prayer and fasting ay sa June 18 to 21. Yan po ay Wednesday, Thursday, and Friday. We will pray and fast. May kasamang pag-aayuno. Pananalangin na may kasamang pag-aayuno. Makinig tayo sa boses ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. At pagkatapos nun, pwede na tayong mag-feasting. After ng fasting daw ay feasting. Okay? So, yun po ang ating mga schedule. Again, praise God sa lahat ng mga natanggap nating sagot sa ating mga panalangin at sa mga naghihintay. Worship the Lord while waiting. Continue to give Him our complete trust. Now, let's read our passage in the title of our sermon, Jesus Christ, the Resurrection and the Life. This is part 2. John 11. We'll start with verse 17. So again, ang passage po natin ay 17 to 46. Pero ang babasahin lang po muna natin ay yung 17 hanggang 27. Now, when Jesus came, He found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. So meron pong tatlong magkakapatid. Ang pangalan po nila ay Lazarus, Mary, o Martha and Mary. Yan. Sila pong tatlo ay kaibigan ni Jesus. Mahal sila ni Jesus. Malapit sila sa Panginoon. At nagkasakit si Lazarus. Okay? At namatay. Pero alam ng Mary at Martha kung saan magpapadala ng mensahe. No? Para kay Jesus, na ipaalam sa Kanya na the one you love is sick. At yun po si Lazarus. So, sabi ni Jesus sa mga disciples niya, bigyan ko po kayo saglit ng background, tara, balik na tayo doon sa Judea, sa Jerusalem. Sabi nung disciples, Lord, kaya nga tayo umalis doon, papatayin ka doon. Okay? Pero nang sabi ni Jesus, di ba? Habang day pa, meron tayong magagawa. Tara na, dahil si Lazarus ay kailangan magising or mabuhay mula sa patay. At ang sabi ni Thomas, tara, samahan natin siya that we may die with Him. So, dumating sila. When Jesus came, sabi niya, He found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off, and many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met Him. But Mary remained seated in the house. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now, I know that whatever you ask from God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to Him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to Him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. Let's bow our heads, let's pray. Father, you are our great teacher, and you are our master. You are our Lord. Lord,
nalalaman mo, Panginoon, ang mga takot namin, ang mga kaba namin sa buhay. Nalalaman mo ang mga kalakasan at kahinaan namin. And we ask you to speak to us today. Dear Holy Spirit, give us wisdom. Give us understanding, O God. And may we obey you and glorify your name in our lives, Panginoon, as long as we live. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Jesus is the resurrection and the life. Ito po ang ay tinuturo dito sa John 11. But tandaan po natin, no, na death is the one enemy we all must face. Death. Lahat po tayo haharapin ang death. Okay? Ang kamatayan. It comes to whom? It comes to the young and old. It comes to the rich and poor. Okay? It comes to anyone. But in this chapter, we encounter a truth that brings hope in the face of death. Jesus is the resurrection and the life. At itong passage po na ito, it does not only reveal the power of Christ, but the depth of His love. Nire-reveal nito yung lalim ng pag-ibig ng Panginoon. Ano pa? His timing, yung character niya. Na hindi, yung timing natin ang hindi masunod, kundi yung timing niya. Ano pa? And His promise to all who believe in Him. Ano yung pangako niya sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. But there are lessons that we can learn and I'd like to give you 4 dito po sa natitirang passage ng John 11. Number 1, bring our grief to Jesus. Because Jesus will meet us where we are. Kung ano po yung sitwasyon natin, kaya tayong katagpuin doon ng Panginoon. We can bring to Him our sorrow, our grief. Itong magkakapatid na natira si Mary at Martha, isipin niyo po, nawalan sila ng brother. At sino po rito ang may brother? Loving brother. Ayan. Biglang, teka. Parang ang taas na. Okay, brother lang. Okay. I'm sure Lazarus is a loving brother. Okay? Because he loves Jesus and Jesus loves him. Sabi nga ng magkapatid, the one you love is sick. Panginoon, Jesus, yung minamahal mo may sakit. Di ba? Ang sarap ng pagkaka-describe kay Lazarus, minamahal ni Jesus. Okay? Meron tayong mga kapatid, di ba, na sabi, ay, ito, mahal ng lola ko to eh. Sino man, di ba, ganon? Maaring ikaw yung mahal ng lola. Ay, ito, mahal na mahal to ng tatay eh. Mga ganon. Ay, ito, mahal na mahal to ng tita namin. Kumbaga, among the siblings, ito yung mahal naman. Pero, alam nyo, sa John 11, sinabi na Jesus loves Mary, Martha, and Lazarus. Pero yung magkapatid na Mary and Martha, ang sabi naman nila kay Jesus, Jesus, the one you love, is sick. So I believe that Lazarus is a loving brother at napakasakit mawala ng napakamapagmahal na kapatid. Lalo na't mapagmahal. Okay? E di ba, mga family members natin, kung nakasama natin mula bata, nakalaro natin, masakit mawala ng kapatid. Okay? Dito, kapatid, yung iba, anak, di ba, yung mga stories sa gospel, servant. Dito, kapatid, yung nawala. Okay? Maring pinagluluto si Mary at Martha ng paborito nilang, shawarma? Or ano ba yung sa ako'y sayo niluto? Adobo? Or afritada? Okay, dahil nasa Middle East sila, maring tinapay. Okay, or lamb. Parang lamb steak. Wow. Okay. Now, let's go to our passage, 17. Sabi again dito, when Jesus came, He found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off, and many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. Nung dumating si Jesus, marami na ring pumunta kay Martha at Mary para i-comfort siya. By the way, Lazarus is the Greek form of Eleazar. Eleazar means, God is my help.
Ang ganda ng mensahe ng pangalan ni Lazarus. Talaga namang, God is my help. And kaya ba ni Lord tulungan tayo sa ating mga grief, sa ating mga sorrow, sa ating mga kapighatian? Pwede ba nating dalhin kay Lord ang kapighatian natin? Yes, let us bring our sorrow. Nagpadala pa ng mensahe itong magkapatid. Padala natin, Lord, namimighati ako ngayon. Lord, talagang I am down and discouraged today and I bring my heart to you. Jesus had a close relationship with his family at alam din ng family kung ano yung mga pwede nilang dalhin kay Jesus at isa doon ay ang kanilang kalungkutan. At dito sabi, 4 days nang nasa tomb. Kapag 4 days na nasa tomb, there's no hope for what? Life. Ano yun? Resuscitation or recitation. Resuscitation means the act of reviving a person. There's no hope para sa tingin ng tao. At sabi dito, verse 19, gusto kong tignan din natin verse 19, and many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. Anong pinapakita nito? That these siblings are good people or have developed good relationship also with others. Others might have come out of obligation. Di ba minsan pag may mga taong nakikiramay out of obligation, pero may mga taong talagang makikiramay dahil alam nila yung pakiramdam ng nawalan. And because they are relatives. Pero sabi dito, many of the Jews had come. And it's good to reflect. How's our relationship with others? With our brothers and sisters? With the community na kinabibilangan natin? What is our testimony in the community? In the workplace? Sa ating school, sa mga kabataan. Anong testimony natin pag sinabing Garcia? Wow, siya na. Siya na ang perfect. Si Mia. Okay. Nalala ko pa rin. Alam niyo, ang lakas ng impact nung play sa akin. Kayo rin ba? Yes. Yung mga pangalan, pag sinabi ko Herod, parang nag-iiba yung ko eh. Pag sinabi kong Christian, iba na yung naiisip ko, si Joseph na. Si Christian. Pero balik po tayo. Sabi dito, many of the Jews had come. Kamusta po ang ating relationship with others? Tayo po ba yung nakapag-develop din ng good relationship with others? Do we also console those who have lost their loved ones? How about those people who lost their dreams? Nalugi sila sa isang negosyo, nalugi sila sa kompetisyon. Anong kailangan natin gawin sa kanila? Ano pa? Natalo sa pag-ibig. Okay? Anong gagawin natin sa kanila? Be a person who comforts others in their sorrow. Last week, nag-share po ako sa mga workers natin on how to it's a short exhortation about how to reach out so that others may be saved. At sabi ko sa kanila, increase your likability among your peers. And how? Be a good friend. Maging mabuting tao po tayo, maging mabait at hindi masungit. Hindi tayo mandaraya sa timbangan, sa napag-usapan. Increase your likability. Be a good friend. Ano pa? Be a true friend. A good person. Be a faithful friend. Alam niyo po yung makilala ka lang na tapat na tao, tapat na kaibigan, that is a good testimony. Be a suki, mabuting suki ng isang tindahan. Yung pagtangkilik at pagkilala sa galing at serbisyo o produkto ng ating kapwa na nagsisikap, ay isang mabuting pag-uugali po yun sa komunidad. Dahil siya po yung nagtitinda ng maayos at malinis na balot o barbecue, tangkilikin natin. And when people believe in you, they will believe in what you do.
and they will believe in what you say. And your Father in heaven will be glorified. Because you shine. You exalt the name of the Lord in what you do, wherever you are. Are we learning? These siblings, itong magkakapatid na ito, are good friends of Jesus. And many Jews came to them to console them, to comfort them. May kakilala ba kayo? Ay, ang tatlong magkakapatid na yan, ano yan? Layu-layuan mo, masasama yan. Dadalhin ka niyan sa kasamaan, dadalhin ka niyan sa, dadalhin ka niyan sa kapahamakan. Pero ang sarap po na masabing, yung magkakapatid na yan ay ang bubuti ng mga yan. Amen po? And it's a challenge for us today. Mari sabihin natin, Pastor, ang hirap po niyang pinapagawa ninyo kasi yung isa talaga sa amin, napakasama. Be a good brother to that person. Amen? Still be a good brother to that person. And time will come, di ba? Siya din po ay maging mabuti para sa atin. Okay? Or ipanalangin mo siya, yung sibling mo. Pero kumusta po tayo sa komunidad? Okay? So nakita natin yung relationship nila, okay? With Jesus, alam nila kung saan sila magpapadala ng mensahe, kung saan yung padadala nila, meaning they have good connection with Jesus, and if they have good connection with Jesus, they also have good relationship with others. Alam niyo po ba, ng relationship natin sa Panginoon, it reflects our relationship with others. So how's your devotion? How's your relationship with Jesus? Because it will surely affect your relationship with your spouse, with your family, and with others. Let's continue. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him. But Mary remained seated in the house. Martha said to Jesus, nagkita na sila, Lord, if you had been here, my brother would not have died. And you know what? When we bring our grief to the Lord, our sorrow, we can also express our frustration sa Lord. Si Martha dito, nag-i-express siya ng frustration na, kung nandito ka lang. Okay? Lord, if you had been here, kasi 4 days na eh. Parang iniisip ni Martha, kasi may faith si Martha, kung kamamatay lang ng brother ko, I'm sure kaya. Pero maring nisip niya, 4 days niya na. Kasi alam niya na si Jesus, naghihimala ito eh. But even now, sabi niya, I know that whatever you ask from God, God will give you. But even now, and Jesus did not rebuke her pain. Nung nag-express si Martha ng frustration, nag-express din siya ng faith. Hindi pwedeng puro frustration lang tayo. Lord, di ba? Sana, kung sana nandito ka, sana pinanganak na lang ako sa pamilya ng Gokong Wei, ng Kaktiong, di ba? Mayroon bang Kaktiong, di ba? Kung pinanganak na lang sana ako sa pamilya ng Gunzon, ng Valenzuela. Sana sila na lang yung naging, may mga ganun tayo. Pero hindi po pwedeng puro frustration lang. Dapat meron tayong faith. Kasi sabi niya, but even now, I know that whatever you ask from God, God will give you. Wow. May frustration ka? Kailangan lakipan natin ng faith. Lord, may karamdaman ako ngayon, pero alam ko, tutulungan mo ako, magpo-provide ka para sa pagpapagamot ko. Palapakan natin ng Lord. Lord, bigo ako ngayon. Lord, kaliwat kanan ngayon ang lugi ko, but I will rise up again because you will help me. Lord, the righteous may fall, pero, di ba, they will rise up again. May faith. May expression of frustration para ma-release ka, di ba? Pero kailangan meron tayong expression of faith also. Can I hear amen? So we can come to the Lord. Number 2,
Choose to put our complete trust in Jesus. Let's bring our grief to the Lord, our frustration and faith, and let's choose to put our complete trust. Pag nagtiwala tayo, kailangan 100%. Let me ask you, meron ba dito ngayon nakaupo, nakalahati lang ang upo niya sa upuan? Na kinauupuan niya? Teka, baka bumagsak ako, itukod ko yung dalawang legs ko. Hindi po, di ba? Your whole body, nilagay nyo yung bigat nyo sa katawan. Minsan pa nga pag-uwi natin, di ba, sa sofa, yung pagod na pagod ka, sino yung binabagsak yung katawan sa sofa? Pagbagsak-bagsak din yung sofa, nasira. Okay. Pag binagsak natin, kasi may complete trust tayo, sasaluhin tayo ng sofa. At pagbagsak natin, diretso tulog. Di ba, may comfort. Okay, nare-relax tayo. Ganun po, kapag binigay natin sa Panginoon, complete. Right? 100%. Wala tayong ititira. Pag binigay natin ang days natin kay Lord, hindi lang Sunday. Lord, Sunday Christian ako. Hindi pwedeng Monday to Saturday, Lord. Ako lang. Di ba? No, it should be complete. Choose to put our complete trust in Jesus. Let's continue our story, verse 23 to 27. Jesus said to her, "Your brother will rise again." Alam nyo, kung ililista natin yung mga sinabi ni Jesus dito, powerful lahat ng salita ni Lord. Just that word, your brother will rise again, coming from Jesus. Kaya pag sinabing, the righteous may fall, but he will rise up again. Ano yan pangako ni Lord sa Proverbs. Diba? Ang daming pangako ni Lord sa mga wise, sa mga sasampalataya sa Kanya. At yung salitang, your brother will rise again. Sino ang mahal na mahal din si Jesus? Hindi mo siya katabi ngayon, pero tanggapin mo tong word na ito. Your brother, your mother, your grandmother or for grandfather, your loving wife or your loving husband will rise again. They will live and not die in the presence of Jesus. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Para sa kanya, on the last day pa, yung time na magre-resurrect lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon. And ang sarap po mapakinggan nung last day ng level class, si Cyrene nagturo about resurrection of the dead. Kaya sabi niya, ang ganda pala na naaral niya yun at naituro niya yun. At ang sarap po ma-review. Yung next level po natin, level 2, mag-sit in tayo. Naku, grabe yung learning. Kahit hindi natin makompleto kung sa tingin natin may mga schedule tayo ng day 1 or day 2, pero makuha natin yung ilang araw, we can sit in and just learn. Alright? Wala pong magpapauwi sa inyo na, naka-day 3 ka na dumating, alis, uwi. Wala pong magaganon. Okay? Matuto tayo together. Amen? And sabi niya dito, I know that He will rise again in the resurrection on the last day. Meron pong resurrection on the last day. Pero sabi ni Jesus dito, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Ako ang bumubuhay. So pwede siyang bumuhay ngayon na, hindi lang sa darating na muling pagkabuhay ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo. Sabi niya, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, this is the promise, though he die, yet shall live. I am, ako, sabi niya, ang bumubuhay sa mga namatay. And this is the 5th I am of Jesus dito sa book of John. Ano yung unang I am niya? Yung gustong-gusto natin. I am the bread of life. Bread. Okay? Pagkain. Yung pangalawang I am niya ay I am the light.
I am the door, yung pangatlo niya. Tinuro sa atin na Brother Chris sa John 10. I am the good shepherd. And then sa John 10. And then dito sa John 11, I am the resurrection and the life. At sabi niya, everyone who lives and believes in me shall never die. What a promise! And let me tell you, Diyos lang ang makakapagsabi nito. Ulitin natin, Diyos lang ang makakapagsabi ng mga salitang ito. Ako ang bumubuhay sa mga namatay. Sabi niya, whoever believes in me, though he die, yes, mamatay man yung physical dito sa lupa, yet shall he live, and everyone who lives, kapag buhay ka na sa Kanya, and believes in me, shall never die. Grabe po yung kasiguraduhan, yung comfort na meron po tayo sa Panginoon. And this will, what? Will shatter all our fears. This will break all our fears. Sino ba yung mga nakausap ko? Dati, takot na takot po ako, Pastora, mamatay. Dati, takot na takot ako sa salitang kamatayan. Lahat nga po ng kahoy, pinagtutok-tok ko eh. Pag narinig kong kamatayan, uy, wag natin pag-usapan yan. Tok-tok-tok-tok lahat. Lahat ng kahoy, tutok-tokin ko. Pero ngayon, di sana nagtuktukan na tayo ngayon, di ba? Di ba ganun tayo dati? Uy, wag natin pag-usapan yan. Knock on the wood, mga ganun. Okay? Pero sabi niya ngayon, because of the promises of the Lord, dahil sa mga pangako ng Panginoon, dahil sa salita niya na makapangyarihan, it just, gives me strength and stability. Can I hear amen? Ito ang pangako. Kaya kapag kumakain tayo lagi, He is the bread of life, no? Kapag nakikinig tayo lagi ng salita ng Panginoon, lumalakas tayo. Kung sa physical nga, yung nutrition, kinukuha natin sa mga pagkain natin, tumitibay tayo. Ganon din po pagdating sa salita ng Diyos. Jesus is God. Diyos lang makakapagsabi nito. He lives forever. He is our Savior. Believe and receive this promise. Verse 27, she said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of the living, the Son of God, who is coming into the world. Martha confesses, Yes, Lord, I believe. Napakalaga po ng faith. It is trusting the character of God na siya talaga ang magliligtas sa atin at bubuhay sa mga namatay. Jesus doesn't just offer resurrection sa chapter na ito. He is resurrection. Palapakan nga po natin. Wow. Jesus, He is resurrection. Number 3, receive the life Jesus offers and respond to His call to walk in freedom. Because Jesus is the resurrection and the life, let us bring our grief to Him. We can bring our frustrations and faith to Him. Let us choose to put our complete trust in Jesus and receive the life. Sinong may ayaw ng life, di ba? Tanggapin natin ang buhay. Sino dito yung mga nabuhay sa panahon ng Mario? Is it Super Mario? Diba? Pagka may, ano yung sign ng may buhay ka pa na doon sa Super Mario? Diba? Is it mushroom or flower? Yeah. So, hindi nyo na maalala, no? Sa tagal. Ang tatanda na kasi, no? Okay. At kapag may buhay ka, may times 2, may times 3, times 4. I don't know, what's the highest? Is it times 8, mga ganun, or 10? Parang, wow, ang dami namang buhay nito. Sa mga Gen Z na nandito, pag naglalaro ka kasi nun at nalaglag ka, may buhay ka ulit. Alright? I don't know kung meron pa kayong game na ganon, na kapag nag-fail ka, buhay ka ulit. Is it Minecraft, yung mga bata ngayon? Okay.
And life kay Jesus, hindi kayong life and then death, life, death, life, death. No. It's just life. And that's it. And we have to receive. And when we receive that life, we have to respond to His call to walk in freedom. Kapag pinalaya ka na niya, pag inunbind ka na, pag tinanggal na yung mga tanikala sa'yo, nakabalot sa'yo, huwag na natin ibalik yung mga nakatali pa sa atin. Okay? Nabendahan yung sugat mo, di ba? Nung nakalaya, gusto mo pa bang ibalik yun? Ay, ibalik nyo yung cast ko, ibalik nyo yung benda sa kamay ko. Ayaw na, tuwa nga tayo nung natanggal. Parang pag may sugat ka, di ba? Pag nabendahan, ay, salamat, tinanggal na yung benda. Ibig sabihin, magaling ka na. And you don't want yung benda na ibalik ulit sa braso mo. Receive the life Jesus offers and respond to His call to walk in freedom. Let's go to verse 28. Let's continue our story. Are we learning? Amen? Nasusundan po natin yung story natin. When she had said this, she went and called her sister Mary, saying in private, "The teacher is here and is calling for you." Maraming tao. At maaaring gusto ni Jesus, may private moment siya with Mary. Now, how's our private moments with Jesus? Meron po ba tayo? Okay. Di ba sa atin, halimbawa mag-asawa, nasa group tayo. Pag nasa group tayo, kumakain, ay pagkwentuhan, masaya tayo. Pero pagka may i-bring up na halimbawa yung asawa ko patungkol sa finances namin, bibring up niya ba sa buong grupo? Di ba? Nasabi niya sa akin, magkano na yung savings natin? Sasabihin ko ba sa crowd na, ay, meron na tayong 100 million. No, hindi ko pwedeng sabihin yan, di ba? Kailangan private moment. May mga napag-uusapan privately. Ganon din po ang sinasabi ko sa mga team natin. Kahit tayo po mga Kristiyano, may mga bagay na hindi dapat natin sinisiwalat sa loob ng jeep. Sa jeep, nag-uusap kayong mag-asawa or kayong magka-sister or magka-brother patungkol sa isang tao. At naririnig ng mga tao ang mga terms ninyo. And sasabihin nila, ano pinag-uusapan ng dalawa? They're talking about church, about a person, about a certain person. Are we learning? May private moment kayo. Dapat ng Panginoon, may private moment kayo ng isang tao. Sa church, ganun din po. May mga discussion with leaders, may mga discussion with workers. May mga topics na hindi dinidiscuss nandyan po ang lahat ng tao or bisita natin pag tayo nasa bahay. Amen po. Ngayon, I'm sure may gustong sabihin si Jesus dito. At sabi niya, saying in private, sabi niya, the teacher is here and is calling for you. And now, look at the term, the teacher. Anong tawag ni Martha kay Jesus? The teacher is here and is calling for you. Alam niyo po ba, ang pagtuturo po ng mga women noon, they refused to teach women before. Women are uneducated noong mga panahon na yon. But Jesus, He instructed the women. He is no respecter of gender. Jesus elevated the women in His time. He is the great teacher, the rabbi of everyone. At ang Panginoon, pwede niyang turuan kahit sino na mapagpakumbaba at sinong lalapit sa Kanya. Sabi nga niya, di ba, "Come to me, you who are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you." And ano daw yung yoke niya? Kaya. It is light. And He will teach us. My yoke is easy. He is our teacher. He is our great teacher. So, anong nangyari dito kay Mary? She wasted no time in going to Jesus. And when she heard it, she rose quickly and went to Him. Jesus, anong gusto ni Jesus dito na nakikita natin? Gusto niya ng moment with us.
Gusto niya ng private moment with us. Do you talk to Jesus? Amen? Sa devotion po natin nitong nakaraan, is it 1 Samuel or sa 2 Samuel, tulad ni David, alam niyo po yung ginawa ni David nung narinig niya yung pangako ng Panginoon? Naupo lang siya sa presensya ng Panginoon, nagpapasalamat. And there are times, ang gawin lang natin, sit in the presence of God and just thank the Lord for all He has done in our lives. Have a moment with Jesus every day. Amen? Kinakausap pa po ba natin siya? Ha? Amen. Bantayan po natin sino yung mga kinakausap natin. Ang una nating kausapin araw-araw ay ang Panginoon. Tell the person next to you, talk to Jesus. Talk to Jesus. Wag naman yung may tanong na siya, may problema yung asawa mo, talk to Jesus. Baka ikaw talagang kailangan niyang Pero pwede rin yung advice. Di ba? Minsan di niya alam gagawin, sasabihin mo, talk to Jesus. Okay? Hindi kita matutulungan dyan sa frustration mo. Talk to Jesus. Amen? It's good to learn. Let's continue. Verse 30. Now Jesus had not yet come into the village but was still in the place where Martha had met him. So talagang nag-private moment si Jesus and Martha and then Jesus and Mary. Wow. Gusto ko lang din po ipaalala, no, magandang lesson kasi ito practical sa mga magulang. Have a moment with your children, isa-isa. Pag dinate si panganay, nagkwentuhan kayo, nag-usap, labas nyo rin po si pangalawa. Kung may pangalawa, labas nyo rin po si pangatlo. Then pang-apat na anak. Di ba? Okay? Hindi po pwede pong laging si panganay, or laging nilalabas, laging umaalis si mama at papa, si bunso ang kasama. May moment kayo pa isa-isa sa kanila. May family time, pero may moment pa isa-isa para makilala natin siya. Amen po ba? Sa mga laging iniiwan, ayan. Talk to Jesus. Okay. Ask the Lord, kausapin niyo po. Amen. Okay, are we learning? Yes? Even sa parenting, maganda po yun na ma-practice po natin. And God, our Father, gusto niya pong nakakausap tayo. Let's continue. So nandun pa sila, nag-usap. When the Jews who were with her in the house, consoling her, saw Mary rise quickly and go out, they followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there. Tingnan yung mga Jews na to, di ba? Pagka yung nagluluksa nung tumayo, gusto niyang sundan. Gusto nilang sundan siya para i-comfort pa rin siya. Kaya napakaganda po na in our sorrow, may mga friends po tayo na nagko-comfort sa atin. At kung may mga kaibigan tayo, again, they are in sorrow. Malungkot sila, sila po ay nasaktan, then be there for them. Verse 32. Now when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet, saying to him, it's the same frustration kay Martha. Lord, if you had been here. Siguro to magkapatid na to, nung wala pang mapag-usapan, sila palang, oo nga, sana kung nandito si Jesus, no? Di ba? So parehas sila eh. Sabi ni Mary din, Lord, if you had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her also weeping, sumama na yung mga Jews, talagang kasama na ni Mary, umiiyak na rin. See how much Lazarus was highly valued or loved sa community. 'Di ba? Ang sabi po nila, parang sa kanila po, ang expression ng matinding pag-iyak, mas matinding pag-honor din daw 'yon sa namatay. Diba? Kaya tayo nga minsan may kasabihan or may sinasabi na, baka pag nawala yan, hindi mo iyakan. Yung mga ganon. Kasi po, I'm sure nakuha nila yung noon, ang paniniwala na mas iniyakan mo, talagang mas matindi yung honor na binibigay mo. At alam naman po natin na talagang pagmahal mo, iiyakan mo. Amen? Bakit mo pipilitin na hindi na umiyak kung wala ka talagang pagsinta? Bakit mo pipilitin? Parang gano'n, di ba? At ito, talagang umiiyak sila. They're weeping. Mary,
she's weeping and ito, mga Jews, they're weeping with her. At sabi dito, Jesus saw her weeping. At ano pang nakita ni Jesus dito? The Jews who had come with her also weeping. Na-witness lahat ni Jesus yung kanilang pag-iyak, yung kanilang pagtangis sa nawala nilang minamahal na Lazarus. And he said, dahil umiyak sila nung sabi ni Jesus, "Where have you laid him?" They said to him, "Lord, come and see." And the shortest verse, but one of the deepest daw. John 11:35. Jesus wept. It's the shortest, pero nagpapakita ng deep love and emotion. Jesus wept. Sa ating mga nawalan ng mahal sa buhay, nakita po ng Panginoon ang inyong pagluha. Nakita ng Panginoon ang inyong pagtangis. So the Jews said "See how he loved him." But some of them said, "Could not he who opened the eyes of the blind man also have kept this man from dying?" Di ba't pinagaling niya yung lalaking bulag? Bakit hindi niya nailigtas, sabi nila, sa kamatayan si Lazarus? So sabi nila, mahal na mahal niya si Lazarus. Bakit hindi niya nailigtas sa kamatayan? Hindi pa tapos ang Panginoon. Dito, hindi pa tapos ang Lord. Makikita natin dito na ang Panginoon ay tunay na nagmamahal. Again, nakikita ni Lord ang ating mga tears. Pero pag nakita natin ang ating mga anak may luha, we are moved. Okay? Ako yung anak ko, makita ko lang po may luha. Marinig ko nga lang, tatakbo na ako. Kahit sinong may hawak. Kahit tatay niya ang may hawak, umiyak na, tatakbo pa rin ako. Pati yung tatay, bakit? Bakit? Why? Why? What happened? Diba? Ganon din siya kapag umiyak, diba? Ano nangyari? Diba? What happened? At ang Panginoon, nung umiyak dito, sabi niya, sige, nasaan siya? Saan niyo siya nilibing? Kaya makita natin ang pag-ibig ng Panginoon na napakalalim dito. And let us receive the life Jesus offers. Dahil meron siyang binibigay para sa lahat dito. Yung sinabi niya kila Mary at Martha, ito rin po ang ino-offer niya para sa ating lahat. Now, let's continue. Let's go to number 4. Acknowledge that if Jesus can raise the dead, nothing in our lives is beyond His reach. Ito po tandaan natin. Papunta na tayo sa pagbubuhay niya kay Lazarus. Kung kaya niyang buhayin ang patay, nothing, absolutely nothing in our lives is beyond His reach. Walang bagay sa buhay natin na hindi niya po tayo matutulungan. Walang bagay sa buhay natin na hindi niya maaabot. Kung ang kamatayan ay kaya po niya gapiin, anong hindi kaya? Wala po. Nothing. Sabihin nga po natin, nothing. Let's go to verse 38. Then Jesus, deeply moved, again, came to the tomb. It was a cave. Remember, in-explain ko po sa inyo nung Holy Week na yung libingan po ng mga Jews ay parang kuweba, papasok ka, nakakatayo ka, tapos doon ihihiga yung namatay, na kapag ka nag-decay na yon, kukunin yung mga buto, ilalagay sa box sa tabi, and then ibang mahal naman sa buhay ang pwede nilang doon ihiga kapag ka naglibing uli sila. Ang sabi niya, Jesus said, "Take away the stone." What a command. Sipin niyo po, pumunta sila sa libingan after 4 days, tapos ang command ni Jesus, take away the stone. Wow. Martha, the sister of the dead man, said to him, so nag-reason si Martha, "Lord, by this time there will be an odor." Lord, nangangamoy na po niyan si Lazarus. Lord, mabaho. Di ba, ayaw nating buksan ang nakaselyadong may baho. Tama po ba? Right? Kaya nga yung mga basurahan natin, nag-flip yung takip para nakasara lagi. Okay?
Ang sabi niya, Lord, may order na. For he has been dead 4 days. Siguro yung mga Diyos na nakikita, siguro gusto lang niyang makita si Lazarus, mag-say goodbye. Hindi eh. Okay? At kapag sinabi ni Jesus, we have to believe His words. He can do the impossible because He is God. Let's continue. Jesus said to her, did I not tell you? Yan. Minsan po, talagang makakalimot lang tayo dahil sa sitwasyon. Pero ang Panginoon laging nariyan para magpaalala. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Kaya tanggapin natin yung mga hindi ba't sinabi ko sa'yo. Meron na ba tayong natanggap na gano'n? Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Di ba? Hindi ba't sinabi sa'yo ng magulang mo? Hindi ba't sinabi sa'yo ng leader mo? Hindi ba't sinabi sa'yo? Hindi ba't sinabi sa'yo ng salita ng Panginoon? Si Jesus, sabi niya dito, hindi ba't sinabi ko sa'yo? Did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? So wala po silang nagawa. They took away. So they took away the stone and Jesus lifted up His eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. Pinapakita po dito ang relationship ng Panginoon sa Ama. And then, in verse 42, I knew that you always hear me, but I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me. Di ba anong sabi niya sa disciples? Tara, punta tayo doon para ito sa kabutihan ninyo, para kayo'y sumampalataya. Isipin niyo po yung ginawa niya, hindi lamang po para sa mga Jews, even for His disciples to believe that Jesus ay galing po sa Father. He is from heaven, sent from above. When He had said these things, He cried out with a loud voice. What's your loudest voice? Nakasigaw ka na po ba ng malakas na sigaw? Yung pinakamalakas mong sigaw. Maring hindi tayo nasisigaw nitong mga nakaraan dahil kalmado tayo, walang kasigaw-sigaw sa bahay, wala pong emergency, okay? I've experienced shouting pala. Si Bando ang nakarinig. 1 week ago, is it 2 weeks ago? Pero dito, loud voice ang ginamit ni Jesus. At ang sinabi niya sa loud voice ay, Lazarus, come out. Alam niyo, ang sumisigaw ng ganon, sa patay, ay may authority nga at nagbibigay buhay. Siya ay Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi niya, Lazarus, come out. Ano nangyari? The dead man walks. Verse 44, the man who had died came out, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, unbind him and let him go. I don't think na pagkatayo niya ay may pangangamoy pa. Kasi kung na-restore na siya or binuhay na siya ng Panginoon, yung himala na yon, ipinakita talaga ang kapangyarihan niya. This is, sa mata ng tao. Kaya nga po, nung time na yun, kumalat bigla yung balita na bumuhay siya ng patay at grumabi pa yung dami ng tao na pumunta sa Jerusalem for the Passover. And many of the Jews, therefore, who had come with Mary and had seen what He did, believed in Him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. Nakita po natin dito yung impressive work. And the power of Jesus, the depth of His love, His promises to those who believe, nandito po sa John 11. The story of Lazarus is not just about one man being raised to life. Ito rin po ay patungkol sa ating lahat, na tayo pong lahat ay dead because of our sins.
We are all dead in our sins without Christ. Kung wala si Kristo, lahat po tayo ay patay. Kailangan natin ng tinig ng Diyos, kailangan natin ng salita niya, kailangan natin ng gospel, kailangan natin marinig yon upang tayo ay mabuhay muli. We are dead in our trespasses. And let me end with this passage in Ephesians 2:1-5. Sabi dito, and you were dead in the trespasses and sins. Kung si Lazarus, yes, physically patay doon, pero let me tell you, lahat po tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan. At sabi dito, itinuring tayong patay ng Diyos dahil sa pagsuway sa ating mga kasalanan. Dead in the trespasses and sins. We are like walking dead. In which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh. Tayo po ay patay kung tayo namumuhay sa pagnanasa ng laman. Tayo po ay patay kung ang hilig ng ating katawan at pag-iisip ay kalayawan. Sabi niya dito, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath. Ano pa po? Like the rest of mankind. But, maawain ng Diyos. But God, can we read that verse? Verse 4, 1-3, go. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us. Lahat po tayo dead, patay, kung ang namamayani po ay kasalanan sa puso po natin. Kalayawan, pita ng laman. Pero look at the promise of the Lord. Because He is rich in mercy, meron po siyang great love. Kung mahal nga natin ang ating anak, kapatid, mahal sila ng Panginoon. At kung sila po'y mawawalay sa atin, sila'y ililigtas ng Diyos at makikita nating muli. And this will give us comfort. And last verse 5 sabi, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Kahit nung tinuring daw tayong patay dahil sa kasalanan natin, muli niya tayong binuhay. Para po tayong si Lazarus, binuhay niya tayo. Nung tinawag niya na tayo na give up your sins, repent, come to me, narinig mo ang tinig ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya, ikaw ay nabuhay, ikaw ay napalaya. Dati, parang si Lazarus din tayo. Nabebendahan tayo ng mga kasalanan na hindi sa atin nagbibigay ng buhay, kundi pumatay po sa atin, sa ating relasyon sa Panginoon. But because of Jesus, He made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. It is the gift of God. Biyaya ng Panginoon. And ang nais po niya ay mag-reply tayo, mag-respond tayo. Na kapag tinawag niya tayo, come out. Come out of that sin. Come out of that favorite sin. Come out of that fear and worry. Alisan natin yung mga lugar na yon. And walk in freedom with Jesus. Did we learn something today? Amen? So again, ulitin ko yung sinabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. And He invites you and me to believe. He invites you and me to live and never die. He wants you to respond. Ito po yung invitation niya ngayon. Kung hindi mo pa pinagkakatiwala 100% ang buhay mo sa Panginoon, this is a time to reflect. Lord, you are the resurrection and the life. I believe in you and I will come out. Aalis ako sa anumang bagay na tanikala na nagpapabulok ng buhay ko, nagpapasira ng isip ko, ng katawan ko, and just surrender everything to you. And help me to love you. If that is your prayer this morning, let's stand and sing this song and worship Him. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say
At kung ikaw naman po ay nandito ngayon, you have good relationship with Jesus, you love Him, you worship Him, you listen to His Word, pero nababalot ang puso mo ng takot, nababalot ang puso mo ng kahihiyan at di mo alam kung anong gagawin, kinakabahan ka sa mga pwedeng mangyari sa buhay at sa future. I want you to hear the voice of Jesus telling you that He loves you and He will help you come out of that situation. Kung ikaw ay nasa isang pagsubok na nahihirapan ka, kinukulang ang sarili mong karunungan at lakas, yes, don't trust your own strength. Reach out to Jesus right now. In fact, He is reaching out to you. And take comfort sa mga pangako niya. He is with you. He weeps with you. If you are in sorrow, He weeps with you. He is close to the brokenhearted. And always remember, He holds resurrection power in His hands. Kaya niya tayong tulungan. And I want you to lift your hands. Lord, I pray, palayain mo po ang bawat isa sa amin sa anumang bumabalot sa puso at isip namin na nagpapahirap sa amin. At sa bawat isa, Lord, na nais na magtiwala, magsuko ng buhay sa inyo. They want to put their complete trust in you. They believe in you. Father, accept their faith right now. Save them and their loved ones. Iligtas mo po ang bawat isa sa amin. And we pray also sa aming mga mahal sa buhay, magulang, mga kamag-anak, mga anak namin, apo, pinsan, Father, tawagin nyo rin po sila. Palayain at iligtas. You know their names, Lord God. And we know that you love them. Mahal din po namin sila, Panginoon. Kaya namin dinudulog sila ngayong umaga sa inyo. Tawagin nyo sila upang maglingkod sa inyo. Ang aming mga anak, tawagin nyo sila na ibigin ka habang sila'y nabubuhay. And we entrust our future to you alone, Lord of resurrection. Lord, who is good, who is faithful, who is loving. And all glory to you alone. In Jesus' name we pray. Everyone say, palampakan po natin ang Panginoon. Thank you for coming. It's time for sharing. God bless you, your small group, and your family day. See you again next Sunday. Yeah.